So guys, ito muna 'no, tutukan muna natin itong anti-road rage ng mga Tulfo party list. Bakit ko nga ba tinawag na Tulfo party list? Eh, pamilya sila ng Tulfo, eh. Asawa, anak, kapatid 'no. Parang naging saling ketket na lang yung isa dun, eh. So basically dito sa video na 'to guys, diniscuss ni Attorney Claire 'no, ang tungkol sa, bagong bill na inilabas ng CIS ni Tulfo party list. Anyway, tingnan nga muna natin yung page nila. Ayan. So, ito nga po yung ano, no, CIS party list. Kakampi ng inaapi at inaabuso serbisyo publiko sa Pilipino. Nice. Alam nyo ba, bigyan ko kayo ng ano, ng quick backstory. Sa pagkakaalam ko, okay, yung dating kapartner ni Idol Rafi sa RTIA, no, si Nina, yun yung pinatakbo nila. So, napaisip ako. We're talking about 2017 here. 17, 18, somewhere there. Napaisip ako, bakit hindi na lang si Rafi Tulfo? Kasi siya naman ang kilala eh. Okay? So, recently lang, nung lumabas nga yung kaso niya, actually, may mga kaso talaga si Rafi Tulfo. Yung isa, na-acquit. Yung isa, naging convicted siya. Okay? Tapos noon ko lang na-realize, later on, doon ko lang na-realize na kaya nagpapabida to si Idol Rafi sa publiko dahil nga merong ambisyon sa politics. Okay? Close muna natin to. Let's go through their Facebook page. So, ayon nga dito, ito ang official na Facebook page ng CIS Party List. No? One thing lang na, na napapansin ko, talagang ano sila, no? Pabida sila. For the record guys, no, I have nothing against Erwin Tulfo. Sa lahat ng Tulfo siya pinakagusto ko. And sa lahat ng naging DSWD secretary, siya yung pinaka naging paborito ko. Anyway, so ito na nga, dito ay sa CIS Party List, panoorin, bully sa kalsada, panagutin yan. Hindi porket armado at may koneksyon, makakatakas makakatakas lang sa batas, basta-basta. Ano ba ito? One of the biggest question that I have. Do you remember yung naging kaso nung isang security guard dyan sa Mandaluyong na nasagasaan? No, na hit and run ng mayaman sa ano. Ano nagawa nila doon? Wala. Wala silang nagawa doon. Actually, din sa dinidiscuss ni Attorney Claire, no? Nakita niya ang dami-daming butas, ang daming problema ng bill na 'yon. And to take guys, this is not the first time. Okay, for the record, this is not the first bill about anti-road raging. No. Sa ating privilege page sa Kongreso, ating kinundina ang road rage incident na nag-viral kamakailan. Kaya ating ipinanukala ang House Bill number 8991 o Anti-Road Rage Act of 2023 na magbibigay proteksyon sa mga biktima at witness kung tinatakot silang magsampa ng kaso, gobyerno na nangunguna para ipagtanggol sila. Kakampi ng mga motorista, siklista at pedestrian ng CIS Party List, inaapi at Alam niyo sa totoo lang, hindi lang naman road rage ang pinakamalaking problema eh. Alam niyo ba ang road rage it is just a result ng hindi pagsunod ng mga bagong driver sa batas trapiko. Kung siguro mas i-strengthen, no? Magkaroon ng strict implementation tungkol sa batas trapiko lalo-lalo na sa kalsada. Definitely maiwasan ng road rage. At the same time, lalaki ang pondo ng LTO sa kakahuli nyo. But not like dyan sa Maynila, no? Maynila is different. It is a different way of doing things. I remember pinara ako dyan sa may Lacson. Galing ako, nagsisimba ako nun sa ano eh. Every Thursday, nagsisimba ako sa St. Jude, sa Maynila. No, very miraculous sa akin ng St. Jude. Marami akong hiniling kay St. Jude na talaga namang binibigay niya sa akin. So,
One fine Thursday na medyo maulan, the funny part is dala ko yung libro ko. Tapos bumabaybay ako diyan sa may Lacson. So, pagtawid ko, may number yung ano eh, nasa number 3 pa. So, tumawid ako. So, pagdating ko sa gitna, nag-yellow. Sabay pinara ako ng enforcer. So, tinanong niya ako, ano daw yung kulay ng, ano, nung traffic light? Sabi ko, green. Tapos nag-yellow sa gitna. So, by the time na I reach na, magre-red na yon. Eh, nakita niya, meron akong dashcam. Hanap siya, hanap siya. Di ba dapat pag yellow, tigil ka? Sabi ko, parang hindi yata ganyan yung nalaman ko. Di ba pag yellow, proceed with caution? Yan din guys ang nakasulat sa LTO. Proceed with caution pag naka-yellow. The thing is, kung tumigil ako at 3 na siya at 3 pa lang siya sa green, obstruction naman ang magiging problema ko. 'Di ba? Kasi definitely, 3 seconds plus 4 seconds in 7 seconds nakatawid ako. Tama mali? So, pinara niya ako. So, nagtatalo kami at pinapakita niya pa sa akin kung ano ibig sabihin ng yellow. Sabi ko sa kanya, Sir, nag-aral pa po ako sa ibang bansa para lang makakuha ng lisensya. So, it's very, very impossible na hindi ko maalala kung ano ang ibig sabihin ng mga traffic lights na yan. Tapos napansin niya siguro na yung libro ko, no, pang estudyante, law student. So, tinanong niya ako, saan ka nag-aaral? Noong time na nag-aaral pa ako sa Maynila. So, sinabi ko kung saan ako nag-aaral. Tapos nabanggit ko sa kanya, alam niyo sir, kahit sa vlog ko, sinasabi ko kung ano mali. Vlogger ka pala, gumanon siya sa akin. Sabi ko, yes. So, biglang nag-iba yung ihip ng hangin. Nalaman niya nag-aaral ako sa Maynila, at the same time, nagva-vlog ako. So, sabi niya sa akin, next time po, pag yellow na, stop na po kayo. Sabi ko talaga. Kaya tinanong ko siya, Sir, ano ba, sino ba pakikinggan ko? Ikaw o ang LTO? 'Di ba? Yun yung sinabi ko sa kanya, ikaw ba pakikinggan ko o ang LTO? Iba kasi sinasabi ng LTO eh. 'Di ba? Pag pumunta ka sa LMS nila, online, nakalagay doon, pag yellow, proceed with caution. Although ako normally, before pa ako, kung halimbawa ma-hit ko na yung ano, yung tawid na na nag-yellow na siya, tumitigil talaga ako, hindi na ako tumatawid. 'Di ba? Tumitigil na ako. So, yun yung mga biggest issues eh, na meron talaga tayo. Kung sumusunod tayo sa batas trapiko ng maayos, naiiwasan natin kahit papaano mga road rage. No, there's a big chance na maiiwasan natin ang mga road rage. Okay? So, pakinggan natin itong privilege speech niya. Erwin Tolfo is hereby recognized for his to avail of the privilege hour. Mr. Speaker, Majority Floor Leader, good afternoon. I'll be short. Just want to stand up to talk about a road rage incident in Quezon City that had gone viral involving an armed ex-cop and an ordinary cyclist. Though the road rage driver surrendered to authorities later, no criminal charges were filed against this abusive former policeman because the victim did not pursue filing a case in court, Mr. Speaker. Reports said the suspect and the victim reached an agreement or settlement at the police station, and perhaps the poor cyclist was also concerned for his personal safety and security, that of his family if he filed charges against the ex-cop. Ginoong Speaker, ito po ang dahilan kung bakit ako po at ang aking mga kasamahan sa ACT-CIS party list ay maghahain ng panukalang batas na ituloy ang pagsasampa ng kasong kriminal laban po sa mga road rage drivers o suspect kahit pa umatras na ang kanilang mga biktima. Minsan po kasi, Ginoong Speaker, natatakot na magsampa ng kaso. So in short, parang lumalabas motu proprio.
medyo may ano ko diyan, hesitation sa totoo lang. Kung ang government magfa-file ng kaso against doon, 'no, sa kasama sa nagro-road rage, looking at the accused, paano mo masasabi na hindi magkakaroon ng prejudice diyan? Kung isang party lang naman ang nagsasalita. Halimbawa, based diyan na lang sa video 'no, if we're going to look at 'no, babalikan natin yung video ni ano, on the top of our head. Kung babalikan natin yung video ni Mr. Gonzales, and let me just give you the disclaimer. Hindi ko po kinakampihan si Mr. Gonzales dito. Pero hindi rin tama na siya lang ang nakikita nating mali. Kung i-visualize natin sa mga mind natin yung CCTV. Iba talaga nagagawa ng CCTV, guys. Kitang-kita doon sa CCTV, hindi niya pinasok ang bike lane. Ginagawa niya, hinaharangan niya itong si cyclist para tumigil. Ayaw tumigil. Kung tutuusin, no? Kung kayo rin, I'm very sure meron sa iba sa inyo diyan na meron na rin kayo whether nakamotor yan o nagbibisikleta yan. It's 1 in a million chances na meron kayong mga nakaaway din na pinukpok yung sasakyan nyo, whether na damage yan or hindi, and it would really tick you. 'Di ba? Puputok din talaga ang fuse mo. Yung ngaratan ka lang, yung murahin ka lang, talagang mag-aano ka, 'di ba? Magkakaroon ka talaga ng buwisit lalo na pag lalaki sa lalaki ang nag-aano, iba ang ego ng mga 'yan, 'di ba? Sa akin, dun sa video ng CCTV, kitang-kita na pinipigilan doon ni Wilfredo yung cyclist na lalong lumayo. 'Di ba? So, nung narinig ko na yung kwento niya, I mean, coming from the first video na nag-viral, okay? Then pumasok na yung CCTV. So, nagkaroon na ng ibang explanation. Nagkaroon na ng ibang twist. Nagkaroon na ng ibang meaning. Kung bakit niya ginawa ni Mr. Gonzales yon. Tapos, nung nagsalita na si Mr. Gonzales kay Katunying, based dun sa kanyang narration, no, sa kanyang narrative, kung paano nagsimula lahat yon. 'Di ba? Bakit nga naman magaganon siya kung hindi rin naman gumawa ng atraso sa kanya yung cyclist? At the same time, kung titingnan ko rin yung video doon sa police station, hindi ko rin hindi ko ma-deny yung fact na umalis sila ng presintong okay sila. Okay? But because ayaw natin tanggapin yung explanation ng kabilang kampo, kaya nagkakaganon tayo. I'm not saying na tama yung ginawa ni Mr. Gonzales na kinasahan niya. Doon siya naging mali. Sobrang doon siya naging mali. Okay? Siya na nga yung ginawa ng kasalanan. Come to think of it, it can happen to you. Siya na yung ginawa ng mali. Bumaliktad pa ngayon yung kwento dahil mali niya is kinasahan niya ng baril yung tao. It's a very big wrong. Doon tayo nagkaroon ng malaking problema. Doon tayo nag-focus. And I really don't think na itong si cyclist, no? Sabihin na lang natin, it's not na hindi niya gustong magkaso. It's just that pwede silang, ako para sa akin, kung ako I would highly suggest magkasuhan na lang silang dalawa. Yung isa dapat kasuhan ng malicious mischief kung totoo man, okay? Kung totoo man na sinira yung sasakyan niya. Mas gugustuhin ko na lang nakasuhan ni Mr. Gonzales itong si cyclist ng malicious mischief. At the same time, itong si cyclist, magkaso na lang din siya ng physical, ang tawag dito, grave threat at saka, ano yung term? Something to do with the physical. Diba? So, ganun lang yun. Pero bakit hindi nila ginawa to start with? So, instead,
Merong isang concerned citizen, gaya ni Attorney Fortune, ang nag-file ng kaso sa kanya. At the same time, nag-file din ng kaso ang mga police against kay Mr. Gonzales ng alarm scandal. So, pareho naman silang tama doon. Okay? But the thing is, kung ako noon, ikaw na ngayon naging biktima, ikaw pa ngayon naging akusado. Dahil lang din sa maling desisyon nito ni Mr. Gonzales. Pero kung ako sa kanya, no, sana yan, no, i-practice niya rin yung karapatan niya. But since, alam mo yun, may sarili siyang, alam mo yun, may palabra de honor siya, hindi talaga siya magkakaso dun kay cyclist. At hindi naman si cyclist ang nagkaso sa kanya to start with, diba? Mga ibang tao na nagkaso sa kanya. Ang mga biktima na kadalasan ay mga ordinaryong tao, lalo na't kapag nalaman nila na maimpluwensya o makapangyarihan o armado ang umagrabyado sa kanila. Idagdag mo pa riyan, Mr. Speaker, ang mga pahayag ng mga otoridad na tila kumakampi pa sa suspect tulad nitong mga pahayag ng dating hepe ng Quezon City Police District kasi naman pala dating kabaro nila ang naghuramentado na driver. Okay guys, pag-usapan natin tong si Sir Torre III. Mali siya rito dahil binigyan niya ng platform itong si Mr. Wilfredo. Okay? Diyan siya mali. Pero at some point, hindi rin naman tama. I mean siya, dahil alam niya kung ano yung totoo din eh. So sinasabi niya lang kung ano yung totoo. Ang hirap kasi guys, ang bilis natin na nahusgahan. Pero kahit ako, personally, hindi ko rin nagustuhan yung ginawa niya na, I mean, he was lawyering a person na hindi naman dapat. Kasi nagmumukha siya tuloy na nagkakaroon ng biases. And for that, pinili niya rin mag-resign out of delicadeza. Kasi alam niya nga mali yung ginawa niya. Pero kadalasan, Ginoong Speaker at mga kasamahan ko sa Kongreso, ay hindi na rin interesado ang mga biktima dahil po nagkaroon na nga ng settlement o aregluhan sa presinto pa lang tulad na nangyari nga dito sa siklista at dating pulis. Sa totoo lang guys, unfortunately, pagka nagkaroon ng aregluhan, I remember sinabi ni Attorney Claire na about dito sa issue ng cyclist na to, no? It's okay na nag-offer siya. Pero hindi niya pwedeng ipilit, no? Towards Attorney Fortune. Hindi niya pwedeng ipilit na magkaso. Mr. Speaker, we have to put an end on this culture of impunity wherein the powerful and the influentials go scot-free in this country. We must never allow armed bullies to terrorize the weak and the helpless in our four corners of this nation, where they be rebels, terrorists, and worse, people in authority. At pag ganito po na ganito lagi ang senaryo, paulit-ulit po ang road rage incidents sa ating bayan. Dahil iisipin ng mga salot sa lipunan, idadaan na lamang lagi sa areglo at paghingi ng paumanhin sa kanilang mga nabiktima kapag nabidyohan na o nag-viral ang kanilang video. No more, Mr. Speaker, enough is enough. Road rage drivers should be held responsible for the anxiety, trauma, or fear he may have caused on his victim or victims and disturbance of peace and traffic in the place of incident, even if nobody was hurt or loss of life. Mr. Speaker, the government should take care or take over in filing criminal cases against these menaces in our society, even if their victims show no more interest in attaining justice. Thank you very much. Alam mo, okay, balikan nga natin to. Hindi ba si Raffy Tulfo nagsabi na anti-poor daw ang pagpasok sa mga driving school? Which is, I find it contrary dito sa bill na ginagawa ng kapatid niya. Tama? Bakit? Gaya ng sinabi ko, the best way to resolve this issue sa road rage is educate natin ng lahat ng drivers, not only those people, no,
but even pedestrian themselves. Kailan ba yung tamang pagtawid? Saan ba ang dapat pagtawid? Guys, every time that I drive somewhere here in Las Piñas and other places in Metro Manila, yung mga tao, konting hakbang na lang, pedestrian na hindi pa makatawid sa pedestrian lane. Dapat yung mga ganyan, hinuhuli din. No? And I just want to, to highlight this one. I have friends from Davao na every time na nagpupunta rito sa Metro Manila, sobrang mabibilib ka. Tatawid at tatawid lang talaga sa mga pedestrian lane. And not only that, magtatapon lang sila kung saan ang trash can. Bit-bit nila ang basura nila. This is something that, I think PRRD was trying to do during his term. Unfortunately, matitigas talaga ang mga tuktok ng mga taga Metro Manila. No? Napasunod niya ang Davao, pero hindi niya kayang pasunurin ng buong Pilipinas. Unfortunately. Anyway, so, ayun nga, ayon nga dito sa article ni Top Gear. Yan, palakihin natin guys. So, Anti-Road Rage Act of 2023 filed 3 days ago, sabi ni Top Gear. Sabi niya rito, recent video have highlighted the country's lack of law that makes road rage a criminal offense and not just a traffic violation. Anti-road rage bill have been filed in both upper and lower houses before. The last one being House Bill number 57 and 59 in 2019. But the new one has a new filed Congress following 2 highly publicized events. So basically, etong bill na to sumabay lang sa nag-viral. Okay, so kung ano yung nag-viral, kailangan gawa ng batas. Ayan. Seeks to impose stiffer penalties on aggressive driving and criminalize road rage through the imposition of the penalties of imprisonment, fine, and perpetual disqualification for government officials and employees. The bill defines road rage as aggressive, hostile, or violent behavior in traffic or on the road by a motorist and includes the following. Quote in verbatim. Yan. Ito yung sinasabi ni Attorney Claire. While gesturing other concerned party, is her cursing or using bad language or any paano na lang yung mga tao na may high blood, no? Mahilig magmura. Ito yung sinasabi ni Attorney Claire. Ang pagmumura po ay isang paglabas lang na iyong sentimento o galit. So, bawal ka na rin magmura. So, basically, by following the Anti-Road Rage Act of 2023, magiging santo ka niyan. Any physical or attempt, therefore, define reckless driving or any kind of threat or intimidation, any use of force against another person, and other analogous circumstances, including all other acts that may fall under the revised penal code and special laws as may be applicable. Notably, HB 8996 to provide the government authority to prosecute road rage suspect on behalf of the victim in cases where victims are unable or unwilling to pursue legal action due to fear, intimidation, other reason. You may recall that, diba? Dahil sa viral, kaya nagkaroon ng batas tungkol dito. Anyhow, so, again, just like what I said, this is not the first time. Kasi nga, there was a House Bill number 5759, also known as the Anti-Road Rage Act, aims to sanction drivers who intimidate, threaten, or attack fellow motorists on the road, either verbally or physically. According to the bill, these actions include mild to moderate screaming, wild gestures, and others cursing or bad body language, physical attack, and another or an attempt, therefore reckless driving, any kinds of threat, intimidation, or use of force against. So what difference does it make from House Bill 5759? So bakit hindi nag-prosper to? Bakit hindi to naging batas? Under this proposal, violators may be imprisoned from a minimum of 6 months up to maximum of 6 years, and you will be fined no less than 250. In addition, the driver's license
of these violators will be invoked and will not be renewable for the next 5 years following the incident. If this is passed into law, those who choose to let their temper get to the best of them when they're on the road might not only find themselves on the wrong end of the viral video but also behind bars. So again, what difference does it make? Ano to, nag-copy paste lang tayo. This was actually posted December 27, 2019. And it was a bill, no? So I will assume this was in 2019, 2019, 20, 21, 22, 23. So more than 3 years saka lang nagkaroon ng ano. So ang tanong, bakit hindi nag-prosper yung bill na to? Bakit hindi ito nangyari? And what makes Erwin Tulfo think na itong House bill niya ay magiging batas? 'Di ba? Yun yung nakakatawa eh. So kung papanoorin natin actually itong video ni Attorney Claire, no, na-discuss niya para sa akin thoroughly, part by part. Part 2 na to actually nung first discussion niya. Sinabi lang dito na-discuss lang dito ni Attorney Claire na maraming issues itong bill na to. Punong-puno ng redundancy sa mga existing laws natin. I remember when we were asked to create a bill sa isang subject ko. And one of the things na sobrang hindi ko makakalimutan na sinabi ng professor ko was, hindi mo kailangan mag-create ng isang bill na meron ng existing na bill. Dapat ang bill mo is unique from other laws na nag-i-exist na. Like say for example, yung ginawa ni Mr. Gonzales. No, maraming revised penal code na ang pwedeng isampa sa kanya. No, marami na siyang laws doon na na-violate na. So bakit kailangan mo ng road rage, anti-road rage? At saka normal sa kahit sinong tao, kahit nga pasahero ka, 'di ba? Mapapamura ka. Siguro one thing lang na kahit naman yung mag-dirty finger ka. Kung nakuhanan mo yung tao at na alam mo ikaw ang ikaw ang ginangaratan ng tao na yun, pwede ka rin mag-file ng kaso. So, yun yung nire-raise ni Attorney Claire dito. Although sinabi rin niya, which I totally agree, na maganda ang batas na to kung magiging maayos. Pero, yung mga nakalagay dito, in layman's term, OA. Hindi lang siya nag-overlap sa mga existing laws na natin. But definitely, hindi makatotohanan. 'Di ba? Huwag tayong magplastikan. Kahit nga pasahero lang nag-aano 'di ba? Actually, nakakatuwa yung usapan dito ni Attorney Claire tsaka ni Sir Rod. But definitely, I don't know. Kaya nga sabi nga dito ni Attorney Claire malaking joke. For someone who has a very good understanding when it comes to law, para talaga kay Attorney Claire, this is a big joke. Then I saw one post coming from Attorney Libayan. Hanapin ko lang Attorney Libayan. May post si Attorney Libayan. Ayan. Nag-unite ulit ang Ampalagang dahil sa road rage law. Bukas kayo. Walang dilitan ha. Ayan. So naka-screenshot naman daw sabi ni Attorney Libayan. Wala nang kapangyarihan sa Tulfo na gumawa ng batas na yan. So, ayun nga guys, no? I really don't know and I really don't understand. Ayan po, sa mga hindi pa nakaka-follow kay Atty. Libayan sa kanyang Facebook page, feel free to follow. Hindi ko rin guys makita yung point na okay. Iisipin mo pa ba yung batas over sa galit mo more often than not, 'di ba? Kaya nga ang dami guys nakakapag-violate ng
ng laws. It's because pag emotion mo ang nag-overdrive sa pagkatao mo, wala ka na. 'Di ba? Lalo na yung yung ginagamit nating term, "'Pag nang dilim na ang paningin ko, patay ka." 'Di ba? Pipigilan mo pa ba yung galit mo 'pag nainis ka? Yun, dun na tayo sa mga katotohanan 'no. Kung meron ng threat sa buhay mo, imminent danger sa'yo, maybe I will believe that 'no. Susuportahan ko 'tong bill ni ano, ni, Congressman Tulfo, Erwin, si Erwin Tulfo. Pero yung mga magmura ka lang, alam mo sabi nga nila, hangga't hindi kayo nagkakasakitan, nagmumurahan lang kayo, then okey pa kayo. Pero pagka nagkabato ka na, suntukan na, ibang usapan na 'yun 'no. May physical injuries na 'yun. Ayun, yung kanina ano, merong mga physical injuries na naganap 'no. Pero yung pagkakabato ko lang kasi kay cyclist, hindi naman 'yun ano, grave. Hindi naman 'yun sobra, binatukan lang siya, eh. Pero kung nakita natin sinuntok at bumulagta siya dahil sinuntok siya, na-uppercut, pak! Ayun lang. Maganda siguro yes, ako I am for it, 'di ba? Pero it has to be very realistic naman. Tsaka sana hindi basehan yung viral video sa paggawa ng batas. You really have to go through by statistics gaano ba karami ang ano ng road rage, 'di ba? Kung gagayahin natin yung way of thinking ni Senator Chis Escudero, dapat may mga datas nagba-backup, hindi dahil sa viral video lang. Alam natin maraming nangyayaring road rage, mga ganyan. Alam natin 'yan. But it has to be backed up by certain data. Hindi yung dahil lang sa video. So, every viral video ba, gagawa na natin ng batas ngayon? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Panoorin niyo na rin po yung video na ginawa ni Attorney Claire. Napakaganda po. And I'll see you in the next video. Bye guys!